Nagsimula ang kwento sa isang grupo ng mga mersenaryo na naghahanda upang hulihin ang isang opisyal sa loob ng kanyang tahanan. Ang opisyal, na pinangalan ng Surge, ay namamahala upang ibagsak ang isa sa mga umaatake bago tumakas. Gayunpaman, mabilis siyang pinalibutan ng mga mersenaryo, at binaril siya ng isang tranquilizer dart. Nang malapit na nilang kunin siya, ang katawan ni Surge ay biglang hinihila patungo sa loob ng bodega ng hindi kilalang tao. Ang mga mersenaryo ay maingat na pumasok sa bodega upang mag-imbestiga, ngunit bigla silang inaatake. Sa kanilang pagtataka, ang umatake ay walang iba kundi ang hardinero na nagtatrabaho sa bahay ni Surge. 6 na oras bago nito, lumipat ang kwento sa tauhan ng ministro, na may tungkuling maghatid ng liham sa grupo ng mga mersenaryo. Sa una, maayos ang lahat hanggang sa masangkot ang tauhan ng ministro sa isang biglaang aksidente. Mabilis siyang kinuha ng isang medical team at isinugod sa ospital. Ang eksena ay pagkatapos ay lumipat sa pinuno ng mersenaryong grupo, si Phoebus, na sinamahan ng kanyang 2 tauhan, sina Modo at Ragnar. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Phoebus ng balita na ang tauhan ng ministro ay naaksidente. Ipinaalam sa kanya na ang ministro ay nag-utos sa kanya at sa kanyang pangkat na alisin ang 5 opisyal, isa sa kanila ay si Surge. Samantala, ipinakita si Surge na nakikipag-usap sa kanyang asawa. Sa kanilang pag-uusap, ang kanyang asawa ay nagreklamo tungkol sa kanilang panganay na anak na babae, si Alice, na pinabayaan ang kanyang nakababatang kapatid at ginugugol ang lahat ng kanyang oras sa pagkanta sa hardin. Tinitiyak ni Surge sa kanyang asawa, na sinabing teenager pa lang si Alice at normal lang na magsaya siya sa ganitong edad. Pagkalipas ng 5 minuto, nakatanggap si Surge ng tawag mula sa isang doktor na nagkataon na isang matandang kaibigan. Ipinaalam ng doktor kay Surge na kagagaling lang niya sa paggamot sa tauhan ng ministro pagkatapos ng aksidente. Nakapagtataka, ang tauhan ng ministro ay may dalang sulat na naglalaman ng listahan ng 5 opisyal, at ang pangalan ni Surge ay kabilang sa kanila. Si Surge, nang walang pag-aalinlangan, ay hindi niya ito pinansin, dahil akala niya, ito ay isang nakagawiang listahan lamang. Samantala, aksidenteng nasaksihan ni Alice na nasa hardin, ang hardinero na humahasa ng kutsilyo. Mabilis niyang kinuna ng video ang eksena, at laking gulat niya nang makitang tinanggal ng hardinero ang kanyang kamiseta, na nagpapakita ng maraming galos sa kanyang katawan. Bago pa niya maproseso ang kanyang nakita, biglang sumulpat sa labas ang hardinero na ikinagulat niya. Napag-alaman na Leo ang pangalan ng hardinero, at 6 na buwan na siyang nagtatrabaho para sa pamilya ni Surge. Bumalik ang kwento sa doktor na nakipag-ugnayan kay Surge. Lingid sa kanyang kaalaman ay nilalapitan na pala siya ni Phoebus at ng kanyang 2 tauhan. Makalipas ang ilang sandali, tinanong ni Phoebus ang doktor, hinihiling na malaman kung sino ang kanyang sinabihan tungkol sa listahan. Dahil sa takot, ipinagtapat ng doktor na isang tao lang ang sinabihan niya, si Surge. Nang malaman ito, inutusan ni Phoebus sina Ragnar at Modo na alisin ang doktor. Habang naghahanda silang umalis, inutusan ni Phoebus ang kanyang tauhan na pagalawin ang kanilang mga puwersa at magtungo sa bahay ni Surge sa lalong madaling panahon. Ilang sandali pa ay dumating na sa bahay ni Surge ang mga mersenaryong puwersa na pinamumunuan ni Phoebus. Madali nilang pinalibutan ang bahay, dahil wala itong bantay kahit aso. Hindi nagtagal, ang kasambahay ni Surge ay mabilis na pinatulog ng mga mersenaryo gamit ang isang tranquilizer dart. Hindi lang iyon, pumasok din ang mga mersenaryo sa loob at agad ding binaril si Alice gamit ang tranquilizer dart. Si Surge, na nasa banyo, ay narinig ang kanyang anak na babae na sumisigaw at mabilis na nagsuot ng damit upang mag-imbestiga. Nagawa niyang ibagsak ang isa sa mga mersenaryo, ngunit kalaunan ay natalo siya. Nang malapit na siyang mahuli, si Leo, ang hardinero, ay namagitan at kinaladkad si Surge patungo sa ligtas na lugar. Maraming mga mersenaryo ang maingat na nakipagsapalaran sa loob ng bahay, ngunit mabilis lang silang pinabagsak ni Leo, na lumabas mula sa mga anino at inalis ang sinumang nangangahas na pumasok sa loob. Samantala, matagumpay na naitago ng asawa ni Surge ang kanilang sanggol at ngayon ay nagtatago sa likod ng isang aparador. Sa kasamaang palad, natuklasan siya ng isang mersenaryo. Sinubukan niyang lumaban, ngunit ang isa sa mga mersenaryo ay sumilip mula sa likuran at binaril siya ng isang tranquilizer dart na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay. Di nagtagal, ang mga mersenaryo sa loob ng bahay ay nakipag-ugnayan kay Phoebus upang iulat ang sitwasyon.
Ipinaalam nila sa kanya na si Serge, ang kanilang pangunahing target, ay kinuha ni Leo, ang Hardinero. Ang masama pa nito, ang mga mersenaryo na nagtangkang humarap kay Leo ay binawian na ng buhay. Nang marinig ito, inutusan ni Phoebus ang kanyang natitirang puwersa na manatili sa kanilang mga posisyon habang siya, sina Ragnar, at Modo ay papunta na sa lokasyon. Ang kwento pagkatapos ay lumipat kay Serge na ngayon ay nasa isang silid sa ilalim ng lupa kasama si Leo. Sa sandaling iyon, binigyan ni Leo ng adrenaline shot si Serge para siya ay magising. Nang magkamalay si Serge, nabalot siya ng takot sa takot na ang kanyang asawa at mga anak ay napatay na ng mga mersenaryo. Gayunpaman, tiniyak ni Leo sa kanya, na ipinaliwanag na malamang na pinatahimik lamang ng mga mersenaryo ang kanyang pamilya at maaaring nagpaplanong patayin sila sa ibang lugar. Desperado, sinubukan ni Serge na tumawag sa pulisya, ngunit ang koneksyon sa internet ay sinabotahe, na iniwan silang walang magawa. Hindi nagtagal, dumating si Phoebus at ang kanyang 2 tauhan sa bahay at agad na sinimulan ang kanilang paghahanap. Bumalik sa silid sa ilalim ng lupa, naalala ni Serge ang babala ng doktor tungkol sa listahan ng mga opisyal kabilang ang kanyang sarili. Sa wakas ay napagtanto niya ang katotohanan, siya at ang iba pang mga opisyal sa listahan ay mga potensyal na kandidato upang palitan ang kasalukuyang ministro. Upang matiyak ang kanyang posisyon, iniutos ng ministro ang pagtanggal kay Serge at sa iba pang 5 opisyal. Ngayon nauunawaan na ang bigat ng sitwasyon, nakiusap si Serge kay Leo na tulungan siyang iligtas ang kanyang pamilya. Walang pag-aalinlangan, sumang-ayon si Leo at nagsimulang maghanda ng anumang mga armas na mahahanap nila. Hindi nagtagal, lumabas sina Serge at Leo, maingat na pinagmamasdan ang mga galaw ng mga mersenaryo ni Phoebus. Sa isang punto, napansin ni Leo ang mga mersenaryo na tinatapakan ang mga halaman na ilang buwan niyang inaalagaan. Galit na galit, kumilos siya, mabilis na inalis ang ilan sa kanila. Pagkatapos ay gumamit siya ng wire upang tahimik na hilahin ang isa pang mersenaryo sa mga anino. Si Ragnar nang maramdamang may mali, ay nag-imbestiga at nakita niya ang isang maliit na bangka na mabilis na lumayo. Kumbinsido na sina Serge at Leo ay nakasakay sa bangka, agad na ipinaalam ni Ragnar kay Phoebus na nag-utos sa isang grupo ng kanyang mga tauhan na habulin ang bangka. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay isang pandaraya lamang. Sa totoo lang, hindi pa nakakaalis sina Serge at Leo. Pagkatapos ay inutusan ni Serge si Leo na bantayan ang gilid ng pinto habang naghahanap siya ng paraan palabas. Sa pagpasok ni Serge sa isa sa mga silid, hindi niya sinasadyang natuklasan ang sanggol na nakatago sa loob ng isang ventilation shaft. Ang sanggol ay mapayapang natutulog dahil sa malambot na musikang tumutugtog sa pamamagitan ng headphone. Akmang aalis na si Serge sa silid, nakaharap niya ang 2 mersenaryo. Sa kabutihang palad, lumitaw si Leo sa sandaling iyon at mabilis na inalis sila. Di nagtagal, pumasok si Ragnar sa silid na humahantong sa isang mabangis na paghaharap. Sa panahon ng laban, pansamantalang nag-ambala si Ragnar nang dumura sa kanya ang sanggol na sinundan ng isang mahusay na paghagis ng kutsilyo mula kay Leo. Sinamantala ni Leo ang pagkakataon, hinimok ni Leo si Serge na umalis kaagad bago pa dumating ang mga mersenaryo. Sila ay dumaan sa backyard storage shed, kung saan nagsimulang mawalan ng pag-asa si Serge dahil wala siyang nakikitang ruta para makatakas. Gayunpaman, biglang ibinunyag ni Leo ang isang nakatagong pinto na patungo sa isang underground tunnel. Nagtataka, tinanong ni Serge si Leo kung sino talaga siya at kung paano niya nakabisado ang bahay. Sa wakas ay ipinagtapat ni Leo na ang bahay ay minsang pag-aari ng kanyang ama bago ito kinuha ng bangko at binili ni Serge. Samantala, ang mga mersenaryo na ipinadala upang habulin ang bangka ay bumalik na walang dala. Iniulat nila kay Phoebus na ang bangka ay walang tao, na nagpapatunay na ito ay walang iba kundi isang decoy lamang. Makalipas ang 15 minuto, si Ragnar na mahimalang nakaligtas sa naunang enkwentro ay lumapit kay Phoebus. Nang makitang nababalot ng dumi si Ragnar, inutusan siya ni Phoebus na linisin ang kanyang sarili. Pagkatapos, inutusan ni Phoebus ang kanyang natitirang mga tauhan na hanapin sina Serge at Leo. Bumalik ang eksena kina Leo at Serge na ngayon ay nagtatago sa lihim na lagusan. Nang mapansin na ang sanggol ay nangangailangan ng pagpapalit ng lampin, hiniling ni Leo kay Serge na gamitin ang kanyang damit bilang pansamantalang lampin. Habang pinuputol ni Leo ang damit ni Serge, nagpalit si Serge ng isang lumang uniforme na pag-aari ng ama ni Leo, na nakaimbak mula noong 1943.
Habang nagtatrabaho si Leo para gumawa ng lampin, isinuot na ni Serge ang uniforme ng Nazi, na nagbubunyag ng isang nakakagulat na katotohanan. Ang ama ni Leo ay dating isang iginagalang na opisyal sa hukbo ng Nazi. Pagsapit ng gabi, nagkamalay ang asawa ni Serge at si Alice kahit na ang kanilang katulong ay nananatili pa ring nasa ilalim ng epekto ng tranquilizer. Lumapit sa kanila sina Phoebus at Ragnar, hinihiling na malaman ang tunay na pagkakakilanlan ng Hardenero. Sa takot, ibinunyag ni Alice ang tunay na pangalan ng Hardenero. Bilang tugon, agad na naghanap si Ragnar ng impormasyon online ngunit natuklasan na ang mga record ni Leo ay itinago ng gobyerno, na nagpapatunay na hindi siya ordinaryong tao. Pagkalipas ng ilang oras, ipinaalam ng isa sa mga mersenaryo kay Phoebus na may natuklasan ang kanyang koponan na isang nakatagong lagusan. Mabilis na sinisiyasat ni Phoebus ang lugar at nakumbinsi na sina Serge at Leo ay nagtatago sa loob. Bilang resulta, itinalaga niya si Modo na pangunahan ang isang koponan na pumasok sa tunnel. Samantala, pinipilit ni Serge si Leo para sa mga sagot tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Sa sandaling iyon, simpleng sagot ni Leo na isa lamang siyang ordinaryong Hardenero na mahilig sa mga halaman. Hindi nagtagal, napagtanto ni Leo na natagpuan na ng mga tauhan ni Phoebus ang kanilang pinagtataguan. Inutusan niya si Serge na siguraduhing ligtas ang sanggol habang naghahanda siyang harapin ang mga mersenaryo. Isang matinding labanan ang naganap, at kalaunan ay nakaharap ni Leo si Modo, ang kalbo at walang awa na kanang kamay ni Phoebus. Sa panahon ng laban, sinubukan ni Serge na tulungan si Leo ngunit aksidenteng nabaril siya ng tranquilizer dart sa halip. Nagbibigay ito kay Modo ng pagkakataong malapitan si Serge, handang tapusin siya. Sa kabutihang palad, si Leo, gamit ang kanyang huling lakas, ay namamahala sa pag-atake kay Modo at iniligtas si Serge. Matapos pabagsakin si Modo, tinurukan ni Leo ang kanyang sarili ng adrenaline para kontrahin ang tranquilizer. Pagkatapos ay hinimok niya si Serge na magmadali patungo sa dulo ng lagusan, na humahantong sa kagubatan. Samantala, si Modo, bagamat nasugatan, ay bumalik kay Phoebus at iniulat na ang Hardenero na kanilang nakaharap ay napakahusay at malamang na isang sinanay na operatiba. Lumipat ang eksena kina Serge at Leo, na nakarating na ngayon sa kagubatan. Sa pangalawang pagkakataon, tinanong ni Serge si Leo kung sino talaga siya. Nang walang ibang opsyon, sa wakas ay ibinunyag ni Leo na siya ay dating operatiba ng German Special Forces na lumaki sa mga sundalong Nazi. Ang kanyang ama ay isang malupit na koronel ng Nazi, ngunit hindi sila naging malapit sa isa't isa. Natigilan si Serge sa paghahayag na ito, hindi kailanman naisip na ang Hardenero na kanyang minamaliit ay hindi lamang isang operatiba ng mga espesyal na puwersa kundi anak din ng isang mataas na opisyal ng Nazi. Nagtataka, nagtanong si Serge kung bakit hindi naging malapit si Leo sa kanyang ama. Ipinaliwanag ni Leo na ang kanyang ama ay isang brutal na tao na pinatay pa ang sariling ina ni Leo. Ang kwento pagkatapos ay lumipat kina Modo at Ragnar na nagpapaputok ng kanilang mga armas sa hangin sa ilalim ng mga utos ni Phoebus. Ang putok ay sinadya upang takutin sina Serge at Leo para sila ay sumuko. Nang marinig ang mga putok, nakipag-ugnayan sina Serge at Leo kay Phoebus gamit ang isang handheld radio. Malamig na ipinaalam sa kanila ni Phoebus na bawat 15 minuto, papatayin niya ang isa sa mga miyembro ng pamilya ni Serge maliban kung sumuko sina Serge at Leo. Kasabay nito, ang kasambahay ni Serge na kakagising lang, ay nagkamali sa paniniwalang ang mga mersenaryo ay mga magnanakaw at nagsimulang mag-alok ng impormasyon tungkol sa pera at mahahalagang bagay ni Serge. Inulit ni Phoebus ang kanyang pananakot kay Serge, nagbabala na kapag hindi sila susuko, isa-isang papatayin ang kanyang pamilya kada 15 minuto. Nang marinig ang pananakot ni Phoebus, ang katulong, na takot na mamatay, ay nagpahayag na hindi siya bahagi ng pamilya ni Serge. Dahil sa inis niya, hinihila siya ni Phoebus palabas at walang pag-aalinlangan na pinatay siya. Pagkatapos ay ibinalita niya sa radyo na tanging ang asawa at anak na babae na lang ni Serge ang natitira. Samantala, si Serge na ayaw hayaang mapahamak ang kanyang pamilya, ay tinurukan niya ang sarili ng adrenaline at hinihimok si Leo na bumalik sa bahay kasama niya. Sa isang matapang na hakbang, pumasok si Serge ng mag-isa sa bahay, na iniisip ang kanyang sarili na pinabagsak si Phoebus at ang kanyang dalawang tauhan. Gayunpaman, ito ay isang guni-guni lamang. Sa totoo lang, nakatayo pa rin si Serge sa tabi ni Leo, paralisado sa takot at pag-aalinlangan.
Kasabay nito, ipinaalam ni Ragnar kay Modo ang tungkol sa classified information na natuklasan niya tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Leo. Parehong nabigla sina Modo at Ragnar nang malaman kung sino talaga si Leo. Mabilis na ipinakita ni Moto ang impormasyong ito kay Phoebus na nagpas siyang patunayan ito mismo. Nang makita ni Phoebus ang datos tungkol kay Leo, hindi niya ito pinansin at inutusan si Ragnar na bantayan ang gilid ng bahay. Habang nagpapatrol si Ragnar sa hardin, bigla siyang tinambangan ni Leo. Gayunpaman, dinadala ni Leo ang sanggol kaya nahihirapan siyang lumaban ng mabisa. Nang itinutok ni Ragnar ang kanyang kutsilyo kay Leo at sa sanggol, lumitaw si Serge mula sa likuran at pinabagsak si Ragnar na iniligtas silang dalawa. Dahil naalis na si Ragnar sa eksena, sina Serge at Leo ay tumungo kay Phoebus. Sa sandaling iyon, hinahamon ni Leo si Phoebus sa isang hand-to-hand na laban, na ang taya ay buhay o kamatayan. Nakangiting tinanggap ni Phoebus ang hamon, na nagpapakita na sila ni Leo ay dating bahagi ng parehong elite unit ng espesyal na puwersa. Bago magsimula ang tunggalian, inamin ni Phoebus na noon pa man ay naiinggit siya kay Leo, na labis na iginagalang ng kanilang mga kasama, habang si Phoebus naman ay madalas na hindi pinapansin. Habang nagpapatuloy ang laban, si Leo ang nangunguna sa pamamagitan ng pag-corner kay Phoebus. Ngunit nang malapit nang manalo si Leo, lihim na hinugot ni Phoebus ang isang maliit na pistol mula sa kanyang sapatos at itinutok ito kay Leo. Nang makita ito, nagbitiw si Leo sa kanyang kapalaran, naghanda para sa kanyang wakas. Biglang tumunog ang isang putok ng baril, at bumagsak si Phoebus. Ang pagbaril ay nagmula kay Modo, na tumalikod sa kanyang pinuno. Bilang tugon, mabilis na pinabagsak ni Leo si Phoebus at tinapos siya. Pagkatapos ng laban, lumingon si Leo kay Modo at nagtanong kung bakit niya ipinagkanulo si Phoebus. Ipinaliwanag ni Modo na noon pa man ay mas iginagalang niya si Leo, lalo na't si Leo ang nagsanay sa kanya noong panahon ng kanyang pagiging militar. Napag-alaman na si Modo ay dating subordinate ni Leo at maraming beses nang nailigtas ni Leo ang kanyang buhay sa kanilang mga misyon. Sa resulta ng kaguluhan, inanyayahan ni Serge ang kanyang pamilya, kabilang si Leo, na umalis sa bahay at lumipat sa lungsod. Gayunpaman, tinanggihan ni Leo ang alok, pinili sa halip na manatili, alagaan ang mga halaman, at linisin ang mga nakakalat na labi dahil sa labanan. Nang marinig ito, hindi tumutol ang pamilya ni Serge at nagpahayag ng taos-pusong pasasalamat kay Leo sa pagliligtas sa kanilang buhay. Inialay pa ni Serge ang bahay kay Leo bilang tanda ng kanyang pagpapahalaga. Makalipas ang 30 minuto, lumipat ang kwento sa pamilya ni Serge na ngayon ay patungo sa lungsod. Samantala, si Leo, na abala sa pag-aayos para sa kaayusan ng hardin, ay biglang napagtanto na nawala ang katawan ni Phoebus. Isa lang ang ibig sabihin nito, buhay pa si Phoebus at malamang na hinahabol niya ang pamilya ni Serge. Walang pag-aalinlangan, sumakay si Leo ng isang motorsiklo at mabilis na pinaandar, dumaan siya sa kagubatan upang harangin sila. Nakumpirma ang kanyang mga hinala nang makita niyang mabilis na nagmamaneho si Phoebus patungo sa landas ng pamilya ni Serge, at ito ay humantong sa isang mabilis na paghabol. Sa panahon ng pagtugis, halos magtagumpay si Phoebus sa pagpilit sa sasakyan ni Serge na ihinto, ngunit mahusay na lumihis si Serge sa huling sandali. Nagpaputok si Phoebus ng ilang putok, ngunit dumating si Leo sa tamang oras upang pumagitna, sinipa si Phoebus habang siya ay nakasakay sa kanyang motorsiklo. Gayunpaman, nang suriin ni Leo ang sasakyan, nakita niyang walang laman ito, nawala muli si Phoebus. Biglang sumulpot si Phoebus sa gilid, direktang itinutok ang kanyang sandata kay Leo. Nang makitang na-corner si Leo, buong tapang na lumabas si Serge sa kotse at hinamon si Phoebus sa isang laban. Sa sandaling nakatingin si Phoebus kay Serge, sinamantala ni Leo ang pagkakataong maglunsad ng napakalakas na sipa, tinitiyak na sa wakas ay patay na si Phoebus. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas ang balita na ang ministro na nag-utos sa pag-atake ng mga mersenaryo ay naaresto. Samantala, ipinakita si Leo na nag-e-enjoy sa isang mapayapang araw, nag-trim ng mga halaman sa hardin. Ngunit nang magsimula na siyang mag-relax, umaalingaw-ngaw ang tunog ng putok ng baril sa di kalayuan, at naging itim ang screen, na nag-iiwan sa kwento sa isang malamig at hindi maliwanag na tala. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.